Magandang araw po mga kaibigan. Una sa lahat, sa lungsod po ng Quezon City. Pinakikinggan po kayo kung ano man po ang inyong hinain, ano man po ang inyong saloobin, ginagalang po ng ating kapulisan po yan. Kaya po mga kaibigan, asahan niyo po ang ating kapulisan, may pagserbisyo, may pagmamahal at higit sa lahat, may pagmamalasakit sa bawat mamamayan. Kahit po hindi tayo medyo magkakaiba ang ating pananaw, pero ang respeto ng bawat isa, pinapanatili po ng ating kapulisan. Kaya po mga kaibigan, mahalaga po ang inyong suporta para masugpo ang kasamaan at higit sa lahat, masugpo ang mga criminality. Kaya po, huwag po tayong makakalimot. Mahalaga po ang inyong pakikipag-cooperate sa ating kapulisan dahil ang tagumpay po para sa ating kapayapaan ay nasa bawat nating mga kamay. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. Our Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Lord, we lift up to you once again our Quezon City Police District. Because apart from you, we are nothing, O Lord. Nanunumpa sa matawat ng kabansang kanyang sinasalisa na may dalal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang mga Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. The nationwide simultaneous earthquake. Our shared commitment to safety, preparedness, and resilience. This program is a reminder of how crucial preparedness is, especially for the nation like ours. The Philippines is one of the most disaster-prone countries in the world.
Program cannot be overstated. Earthquake came without warning, and when they strike, the police ability to respond calmly, effectively, and politically. For taking a part of this game, we are not only learning the vital steps of survival, but we also embracing the responsibility of being protectors of our families. To the President of the State Representative and the Chief Commander Responsible Officer, victims of the earthquake will be brought by the medical team to the Trias area. At the Trias, patients will be classified or cut into 4 categories, such as green for minor injuries and bruises, yellow for delayed or non-life-threatening injuries, red for immediate or life-threatening or possible. The Quezon City Police District Acting Director Police Colonel Randy Gran Silvio reported the arrest of 187 individuals during its week-long anti-illegal drugs and anti-criminality operations conducted from August 31 to September 6, 2025. During the said period, a total of 46 anti-illegal drug operations were conducted that led to the arrest of 69 drug suspects and confiscation of 599,238 worth of illegal drugs. For the campaign against wanted persons, 80 wanted persons were arrested, wherein 37 were most wanted persons and 43 other wanted persons. Among those apprehended were the following: alias Mamerto, 54 years old, tagged as number 3 most wanted person, and alias Romel, 45 years old, listed as number 4 most wanted person of the last police station 11. Both wanted for 2 counts of frustrated murder. They had been evading arrest for 20 years. Alias Alberto, 60 years old and wanted for rape, who had been hiding for 18 years. Alias Leomar, 37 years old, listed as number 1 most wanted person. And alias Harold, 44 years old, listed as number 2 most wanted person of Payatas Bagong Silangan Police Station 13, wanted for murder. Both had been eluding authorities for 16 years. Alias Judith, 44 years old, wanted for estafa. And alias Rena, 45 years old, listed as number 10 most wanted person of Fairview Police Station 5, wanted for 2 counts of violation of BP 22. Both had been in hiding for 12 years. Alias Enric, 31 years old, tagged as number 8 most wanted person of Batasan Police Station 6, wanted for robbery, who had been evading authorities for 11 years. Alias Ryan, 43 years old, wanted for malicious mischief, who had been hiding for 8 years. The respective courts of origin have been notified regarding the arrest of these wanted individuals. For the campaign against illegal gambling, a total of 20 operations were conducted, which resulted in the arrest of 34 gamblers and confiscation of 11,751 in bet money. Meanwhile, in the campaign against loose firearms, 4 operations were conducted, leading to the recovery of 4 firearms and the arrest of 4 individuals. Appropriate charges have been filed against the arrested persons, including violations of RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, PD 1602 or Illegal Gambling Law, and RA 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act respectively, before the Quezon City Prosecutor's Office. Police Colonel Silvio lauded the QCPD operatives for their relentless efforts and said, "Asahan po ng publiko na magiging masigasi ang kapulisan ng Quezon City sa pagpapatupad ng operasyon laban sa kriminalidad.
Ito ay alinsunod sa direktiba ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Narcates Jr. na palakasin ang kampanya laban sa iligal na droga, loose firearms, terorismo, at iba pang banta sa seguridad ng ating lungsod. Patuloy namin sisiguraduhin na ligtas ang ating mamamayan at nananatiling protektado ang bawat komunidad. The QCPD Week-long Operational Report. The QCPD, under its Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, reports the arrest of 228 law violators during intensified anti-criminality and anti-illegal drug operations conducted from September 7-13, 2025 by the different QCPD units and police stations. As a part of its aggressive anti-illegal drug campaign, 56 operations were carried out which led to the arrest of 84 suspects and the seizure of 907,632 worth of illegal drugs. In the campaign against wanted persons, 84 individuals were captured, including 37 most wanted persons and 47 other wanted persons. Among the notable arrests include alias Julio, arrested for violation of RA 7610 by the Batasan Police Station 6 after evading arrest for 10 years. Alias Jason served with warrant of arrest for attempted homicide by the Holy Spirit Police Station 14 after evading arrest for 10 years. Alias Edmond, listed as the number 8 most wanted person of Novaliches Police Station 4, who was served with warrant of arrest for theft after hiding for 7 years. 4 operations against illegal firearms were also carried out, resulting in the arrest of 5 suspects and the confiscation of 5 firearms. 27 anti-legal gambling operations were also executed, leading to the arrest of 55 violators and the seizure of 28,862 worth of bet money. All suspects are now facing charges before the Quezon City Prosecutor's Office for violations of RA 9165, RA 10591, and PD 1602. These accomplishments demonstrate the QCPD's commitment in protecting our communities, upholding the law, and ensuring that criminals will have no place to hide in Quezon City. Magtulungan po tayo, QCitizen at QCPD, laban sa krimen para sa isang ligtas na lungsod, Quezon. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, naging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha, merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan, punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahat din kasi lahat ditulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang...
O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahat din kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino. The QCPD Week-long Operational Report. The QCPD, under its acting District Director, Police Colonel Randy Blancilio, reports the arrest of 228 law violators during intensified anti-criminality and anti-illegal drug operations conducted from September 7, 13, 2025 by the different QCPD units and police stations. As a part of its aggressive anti-illegal drug campaign, 56 operations were carried out which led to the arrest of 84 suspects and the seizure of 907,632 worth of illegal drugs. In the campaign against wanted persons, 84 individuals were captured, including 37 most wanted persons and 47 other wanted persons. Among the notable arrests include alias Julio, arrested for violation of RA 7610 by the Batasan Police Station 6 after evading arrest for 10 years. Alias Jason served with warrant of arrest for attempted homicide by the Holy Spirit Police Station 14 after evading arrest for 10 years. Alias Edmond, listed as the number 8 most wanted person of Novaliches Police Station 4, who was served with warrant of arrest for theft after hiding for 7 years. 4 operations against illegal firearms were also carried out, resulting in the arrest of 5 suspects and the confiscation of 5 firearms. 27 anti-illegal gambling operations were also executed, leading to the arrest of 55 violators and the seizure of 28,862 worth of bet money. All suspects are now facing charges before the Quezon City Prosecutor's Office for violations of RA 9165, RA 10591, and PD 1602. These accomplishments demonstrate the QCPD's commitment in protecting our communities, upholding the law, and ensuring that criminals will have no place to hide in Quezon City. Magtulungan po tayo, QCitizen at QCPD, laban sa krimen para sa isang ligtas na lungsod, Quezon. The nation wants some opinions. Earthquake. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahat din kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil
itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, paano kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat kasalanan kung minsan hindi nyo pansin. Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, reports the arrest of criminal bandit collaborators during the instead of popularity. O pakinggan ninyo ang kanta na ito, para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman
kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama. Pero di lahat katotohanan kung minsan hindi nyo pansin. Ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusgan, magsalita. Ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Ayon sa ordinansa bilang SP-2765 Series of 2018 ng Lungsod Quezon, ang lahat ng individual na papasok sa mga convenience store, gasoline station, pawn shop at iba pang katulad na establishmento ay kinakailangan tanggalin ang kanilang safety helmet or headgears at face mask upang matiyak ang seguridad ng lahat. Mga dapat tandaan: alisin ang helmet o headgears at face mask bago pumasok sa tindahan o establishmento upang madaling makilala. Maging alerto sa inyong paligid at huwag makipag-usap. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Ayon sa ordinansa bilang SP-2765 Series of 2018 ng Lungsod Quezon, ang lahat ng individual na papasok sa mga convenience store, gasoline station, pawn shop at iba pang katulad na establishmento. Noong September 2, 2025, bandang 6:44 ng gabi, nakatanggap ang Anonas Police Station 9 ng tawag galing sa 911 tungkol sa isang aksidente na nangyari sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, corner University Avenue, Barangay UP Campus, Quezon City. Bandang 6:47 ng gabi, agad na nakapagresponde sa loob ng 3 minuto ang Rider Bravo na sina Police Staff Sergeant Licyayo at Police Corporal Benamira para magbigay ng police assistance. Ang insidente ay tinurn over kay PSMS Zansos, Traffic Sector 5 Investigator para sa wastong disposisyon. Noong September 6, 2025, 9:12 ng gabi, nakatanggap ang Anonas Police Station 9 ng tawag mula sa 911 tungkol sa banggaan ng 2 sasakyan sa kahabaan ng Elliptical Road, Commonwealth Avenue, Barangay Old Capitol Site, Quezon City. Agad na rumesponde sina PSSG Nabwa at PSSG Joson sa loob ng 3 minuto para sa police assistance. Napag-alaman na isang Avanza at absent Hyundai. Ang insidenteng ito ay itinurn over kay PSSG De Quito, Traffic Sector 3 Investigator para sa wastong disposisyon. Noong September 9, 2025, 2:48 ng madaling araw, nakatanggap ang Anonas Police Station 9 ng tawag mula sa 911 tungkol sa pag-iingay na nagaganap sa Plaza Santa Ynez, Barangay Cruz Naligas, Quezon City. Agad naman itong nirespondehan ni na Corporal Hernandez at Patrolman Cuminales sa loob ng 3 minuto para sa police assistance. Natagpuan nila doon ang mga kalalakihan na nag-iinuman at nagsasanhi ng ingay sa eskinita. Sinabihan ang mga ito na ihinto na ang inuman at umuwi na sa kanya-kanyang bahay. Noong September 6, 2025, 3:35 ng umaga, nakatanggap ng tawag mula sa 911 ang Anonas Police Station 9 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Zachary M. Capelan, Station Commander, tungkol sa aksidente sa kahabaan ng Xavierville Avenue sa harap ng Studio 87 sa Barangay Loyola Heights, Quezon City. Agad namang rumesponde sina Corporal Valiente at Patrolman Domingo sa loob ng 3 minuto para sa police assistance. At napag-alaman na ang aksidente ay kinasasangkutan ng 2 motorsiklo na wala namang naitalang injury.
Ang insidente ay itinurn over kay Corporal Villegas, Traffic Sector 3 Investigator para sa wastong disposisyon. Reports the arrest of 200 collaborators during intensified anti-criminality and